Hello po mga kababayan. Padami ng padami ang nananawagan para sa resignation ni Alan Peter Cayetano. Una, yung opposition group na Atom. Ngayon naman po, yung mga ex-UP student leaders sumali na po sa panawagan na mag-resign na po si Alan Peter Cayetano. So padami ng padami yung pressure po. Abang nagsasalita si Alan Peter Cayetano na lalong pinapahiya ang Senado as ang institusyon. Lalo na dumadami yung mga nananawagan para sa kanyang resignation. Karma. Yan kasi sobrang gigil na maging Senate President. Ipinuslit pa si Bato. Secretly pinuslit sa sa Senado. Pagkatapos na trap si Bato, pinuslit palabas. Gumawa ng drama. O di ba, mga kababayan? O rimate. Itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, it's just a matter of time. Malamang mga sa susunod na araw, hindi na siya Senate President. At nag-uusap-usap na rin yung bagong Senate minority na palitan na si, wala na si Bato eh. Alangan man lumitaw pa rin yun. Hindi na yun lilitaw hanggat hindi yun nahuhuli. Di ba? Kasi lantad na po yung lantad na yung valid ICC warrant. Hindi na yun magpapakita. At sabi ni journalist, veteran journalist na Montulfo, politician help De La Rosa escape by yacht. Gumamit daw ng yacht, mga kababayan. Sabi ni Montulfo, yan sabi niya isang tanyag na politisyan ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato. Ayon sa aking Tweety Bird, Tulfo alleged that the embattled De La Rosa in Padilla went from the Senate to Manila Yacht Club, a members-only yacht club in Manila. From the Senate, dumiritso sila ni Senator Robin Padilla sa Manila Yacht Club, kung saan sumakay sila ng yate ng nasabing politician na pumalaot patungong Batangas. The columnist claimed that the yacht carried the English translation of the phrase "masarap na buhay" as its name. Ang yate ay may pangalang "masarap na buhay" sa salitang Ingles. Ani Tweety Bird. While Tulfo did not identify the politician, preliminary research showed that a yacht named Happy Life was previously associated in entertainment reports with former Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Rimate, mga kababayan, sudamay si Chavit nito for aiding Bato de la Rosa pag napatunayan sa mga susunod na investigasyon. Magsasama-sama sila niyan ni Robin Padilla at yung mga Duterte senators. Di ba? Yung obstruction of justice, mga kababayan, ang penalty, perpetual disqualification at pagkakulong ng up to 6 years. Sama-sama sila niyan. Kung totoo ito, mga kababayan, na kwento na si Chavit, hindi malayo na ganun po kasi magkakaalyado sila. Di ba? Tulfo further alleged that De La Rosa later boarded a helicopter bound for Mindanao after arriving in Batangas. Pagdating sa Batangas ay nag-chopper si Batman patungong Mindanao. Pero di na niya kasama si Robin. Batman and Robin. The allegation surfaced after newly installed Senate President Alan Peter Cayetano publicly disclosed a message from De La Rosa's wife, Nancy, admitting that the senator used the chaos caused by May 13 shooting incident inside the Senate complex to leave the premises. Malinaw po, mga kababayan. May paglalagyan kayong lahat. May records yun, siyempre. Mga kababayan, yung pag-alis. At may mga witness yun doon. Tapos yung helicopter, siyempre,
i-check kung kaninong helicopter. O, di ba? Yung ginamit. Papuntang Mindanao. O, lahat yun mga kababayan, sabit. So malamang masabit si sabit. Sabit si Chabit. O, di ba? Choice nila yan, mga kababayan. Malalaki na sila at matatanda para hindi nila alam ang maling gawain na may pananagutan. Tama po? So going back dito kay Alan Peter Cayetano na padami ng padami yung nananawagan na mag-resign na. Sabi dito, the former leaders of student political parties from the University of the Philippines, Diliman, have called on Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign na bilang Senate President. They believe that the Senate under his leadership became a stage for political theater, confusion and brinkmanship. Group sa masa and nagkakaisang tugon made a joint statement recalling that the two political parties once stood on the opposite sides of the political battles in the history of UP student politics. The member said that the recent Senate controversy compelled former student leaders from the parties to set aside the differences in defense of democratic institutions and accountability. The group described their call for Cayetano as especially significant, noting that the call came from nagkakaisang tugon, the political organization where Cayetano once served as University Student Councilor. Pati yung kanyang political organization, sinuka na si Alan Peter Cayetano na pinoproject niya yung kanyang sarili as righteous sa paggamit madalas mga kababayan ng salita ng Diyos. O, di ba? Yan ang strategy ni Alan Peter Cayetano para magmukha siya mga kababayan na banal, na guided siya ng salita ng Diyos, ng Holy Spirit sa kanyang mga actions. Kaya di na pwede na questionin ang kanyang mga kabuktutan. Huwag kami, Alan Peter Cayetano. Mag-resign ka na dyan before ka pang kalad ka rin ng mga mamamayang Pilipino sa galit sa inyo. At huwag mong isi-shield si Sara Duterte sa kanyang public accountability. Ituloy ninyo, huwag ninyong i-railroad. Ituloy ninyo ang presentation ng ebidensya para magkaalaman kung talagang nilustay ni Sara yung pera ng bayan. At kung hindi, di-acquit ninyo, pero kailangan mangyari yung trial. Huwag technicalities. Pagsisisihan ninyo yan, pag ginawa ninyong railroad ninyo yan dyan sa Senado, susugurin kayo dyan ng galit na mga mamamayang Filipino. Tandaan ninyo yan, Alan Peter Cayetano. Yan pagsiga-siga mo. Kaya nga, tina-challenge kita. Magpatawag ka ng press con, tapos ako ang invite mong moderator. Ako ang moderator. I-try mo akong sigawan. Try mo lang na sigawan ako, Alan Peter Cayetano. Nag-post ako sa Facebook. Tapos sabi ng mga nag-comment na mga DDS, sino daw ako para patulan? Si Dante Maravillas, isang journalist for 40 years. Wala pa sa politika, yan si Alan Peter Cayetano, journalist na ako. Hindi ako pipitsoging journalist. Bakit? Veteran journalist ako. Nag-moderate ako sa mga political debates dito sa amin. At halos lahat ng mga politiko, congressman, senador, candidates for president, na interview ko as a moderator. So, credible ako to be a moderator as Bicolano journalist. So, tina-challenge ko ako ang moderator para lumabas ang totoo. Walang script tulad ng ginagawa sa mga interviews na patawag ninyo na may prepared questions. Hindi na pwede na lumabas sa prepared questions. Wala.
Walang ganon. Ang tanong buwelo, all about dito sa nangyaring tinatawag mo na yung Senado is under attack. Okay pa? Itawagan ko si Jose Castro. Si Jose Castro nanonood sa akin. Pati si Atty. Kapunan. I'll make a contact with somebody na kilala si Atty. Kapunan para maging mga moderators. Then we will invite journalists and vloggers. Kami yung moderator. Tingnan natin kung umubra yung kasinungalingan mo sa amin. Yan ang challenge ko sa iyo. Probinsyano ako. Kung tingin mo sa akin pipitsugin, tapos yung mga DDS pipitsugin ako, itry mo. Tapos sigawan mo ako. Sigawan mo ako sa harap ng mga journalist. Tingnan natin kung anong mangyari. Hindi kita urungan, Alan Peter Cayetano. Yan na nga, nag-post ako sa Facebook. Iparating ninyo kay Alan Peter Cayetano. Pati ito, i-viral ninyo. Yan ang challenge ko. Sabihin ninyo, Bicolano, journalist Dante Maravillas, hinahamon si Alan Peter Cayetano. Hindi sa debate, kundi as moderator ako, then ako ang magtatanong. Tulad ng ginawa niyang press con. Tapos, sigawan niya ako. Sukatin natin yung tapang ni Alan Peter Cayetano kung hanggang saan. Kasi yan mga DDS, puro lang yung banta. Puro siga-siga. So nasindak mo yung journalist sa Maynila. Ako hindi pa sisindak sa'yo. Never ako nagpasindak dito sa amin. 40 years ako rito. Na-interview na kita dito sa istasyon noon. Anong ginawa mo? May prepared questions. Yan ang gawain ninyo. Kasi ayaw ninyong matanong nang wala sa script. Yan ang ginagawa sa kampanya. Para hindi kayo malagay sa alanganin. Hindi matanong yung totoong tanong. The hard questions. You want to avoid hard questions. At pag natanong kayo, tulad ng ginawa ng isang journalist, na sinabi lang, tanong lang po, Mr. Senator, ano pong masasabi ninyo tungkol sa kumakalat na mga pananaw ng tao na stage po yung nangyari? Nai-blood kayo, nagtantrums kayo para sindakin yon. Hindi na ipurso yung tanong. Huwag mong gawin sa akin. Papatulan kita, Alan Peter Cayetano. Sino ka ba? Hindi ka magiging senador kung hindi sa amin na publiko. Wala kang karapatan na manigaw ng journalist. Intindihan mo? Walang iya ka. Hindi ka ang boss namin. Hindi ka. You are our servants bilang senador. We are the masters. Wala kang karapatan na manigaw. Napakayabang mo. Hambugon ka. Gari ka so paguna mo, uragong ka. Hindi kami papayag sa ganon. I call on our fellow journalists sa Maynila. Huwag kayong paboboli sa mga politiko. Patulan po ninyo pag binastos kayo. Patulan ninyo. And I call on you, the members of the KBP. Mag-meeting kayo. Isanksyon ninyo itong si Alan Peter Cayetano. Ideklara ninyo itong persona non grata. Sumulat kayo ng condemnation sa paninigaw sa inyo. Huwag kayong pabobuli dito sa lokong itong senador na to. Naliliitan kayo sa aming pagkatao? Naliliitan kayo sa aming trabaho? Kasi senador kayo? Huwag kami. Alam namin yung aming karapatan. Karapatan namin magtanong. Tanong na totoo. Hindi yung tanong na scripted. Nasanay sila. Gusto niyo mapakinggan ang mga style ni Alan Peter Cayetano? Na-recorded si Banat Bay, pagkatapos si Mocha with Alan Peter Cayetano. Kampanya yata ito. Pakinggan niyo po. Ito ang gawain nila. Banat Bay, si Mocha. At pag ginanta nila yung interview,
Oh, bininta daw yung interview. Scripted. Bayad. So hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Diyan sila sanay. Tulungan at saka yung tao na doon kasi na-accept to Arrange interview. you can buy. Para po yung tanong, friendly questions lang. Alam ko yan. Kasi galing ako sa mainstream. Yan ang ginagawa namin dito. Pag kliyente, order ng management, kaya ako umalis sa mainstream. Ang tanong sa mga political candidates during election, presidente, senador, etc., vice presidente, may coordinator yan na media. Ako yung anchor. Interview kung sinong politiko, senador, senatorial candidates. Idudulol sa akin. O ito anya yung mga question, 10 ito. Bala ka na niya kung alin dyan ang una. Basta niya, huwag susobra sa 10. Kasi may pupuntahan pa kami. Huwag niya please na outside of the topic. Bakit? Para lang sa propaganda. Ayaw nila ng matanong, ng totoong tanong, the hard questions. Hindi ninyo ako mauuto. I must know kasi mainstream ako. Kaya hindi mo ako masisindak, Alan Peter Cayetano. Try mo ako ni-invite mo. Moderator. Tapos tawagan ko si Yossi Castro. Tapos si Atty. Caponan. Ipalocate ko. Kami yung mga moderators. Tapos press con tayo. Invited yung mga vloggers. Invited yung mga mainstream media. Tingnan natin kung hindi lumabas ang totoo. Siguradong may blood ka sa akin kasi hindi ako papayag sa scripted na interview. Hindi ako papayag. Sa scripted na interview, hindi lalabas ang totoo. Kaya ka napikon doon. Binulyawan mo, tapos may paganon-ganon ka pa, loko ka. Ginawa mo yun sa harap ko, iwan ko lang. Bastos ka. Senador ka na naturingan na papakilala kang Kristiyano. Napakabastos mo. Para ibinta mo yung narrative mo na under siege kayo, under attack. Hindi kami naniniwala. Bakit ninyo pinagpipilitan ng ebidensya? Napakalinaw. Walang atake sa Senado. Lalabas at lalabas ang totoo. Na drama lang ninyo yan. Gunggong. I-viral po ninyo para makarating ito. Bicolano journalist Dante Maravillas. Taga-Albay. Pag mag-organize ka, Alan Peter Cayetano, larga ako pa Manila. Tingnan natin. Kala mo kung sino ka. Huwag ninyong maliitin ang trabaho namin bilang mga journalist. Kakaya-kayanin ninyo, ibubuli mo, sisigaw-sigawan mo. Hindi ako papayag sa ganun. Kung dito ka sa amin, iwan ko lang, baka binalibag ko na sa iyo yung isang mikropono tulad ni Digong. Gustong gampasin si Gustong gampasin si Ano ba? Gustong gampasin ni Digong si Trillanes. Napipikong ka kasi totoo yung tinatanong ka sa tinamaan yung totoo. Kaya ka napipikon, nag-alsa busis ka. Hindi yan ang obra sa akin, pag-alsa busis mo. Sino tinatakot mo? Ha? Kami? Na mga journalist? Huwag kami Alan Peter Cayetano.